Ito may repair tayo, isang diband. Ang problema dito ay hindi mag-ilaw ang backlight. Pero kung daan natin dito sa backlight tester ay umiilaw ang backlight. So ano nga ba ang problema nito mga ka-idol? So ito yung ating aalamin. So sasaksak natin ulit mga ka-idol para ma-detect natin kung ano ba talaga ang sira nito. So yan, naka-plug na sa mga ka-idol. Yan. So matigas pa ngayon ang button niya kasi hindi pa na-cleaning ito. So yan, maandar na siya mga ka-idol, ngunit wala pa rin ilaw ang ating backlight. Yan, naga blink lang siya. So ano nga ba ang problema nito mga ka-idol? Atin naman ito susubukan sa may complete ng backlight, kung iilaw ba talaga siya. So iti-testing natin ito mga ka-idol kung iilaw ba ito. Upang malaman natin kung alin ba talagang may sira, backlight ba o board. Patayin muna natin mga ka-idol. So ito siya. Ayun. Umilaw pero hindi pa siya na-on. So hindi ito pwede mga kalodi. Tingnan natin kung hindi ma-off ang power niya ay ilaw kung mag-power na siya. O hindi pa rin siya ma-off. Pero questionable talaga ito mga ka-idol. Hindi talaga ito pwede. Kasi madali din siya mapundir. So baka ang ilaw nito mga ka-idol ay 6 volt. Pero ang na-try natin ay 3 volts lang, kaya direct na siya umiilaw. Atin ito mga ka-idol baklasin pang matingnan natin kung ilang ba ang kanyang ilaw. Baka marami ito, kaya ito ay umiilaw sa diretso. Ganyan talaga ang LED TV. Pag i-replace mo na konti ang ilaw, minsan iilaw siya diretso kasi hindi tugma ang supply dito, malakas. So baklasin natin ito mga ka-idol, ang LCD nito. So ito ang sinasabi kong binabayaran ng customer ay pagbaklas sa LCD, kasi sobrang delikado ito, lalo na kung hindi ka mag-iingat dito magbaklas ng LCD mga ka-idol, kasi mag-cause ito ng mabasag. So anong mangyari sa'yo? Imbis na medyo luma ng TV, magiging bago pa. Kasi mag-demand ng customer na papalitan mo, ay wala kang magawa, papalitan mo talaga. So patayin natin mga ka-idol, baklasin natin. So,